taglamig? Ito naman yung yamang dagat sa kahit taglamig. Ito yung mga guso. Guso, mga seaweeds, mga lato. Balat, sa amin yung bat. Yung tuyom, yung tayom. Yung seals, yung mga tulad ng tulya. Itong saang na tawagin sa amin mga sikad-sikad. Ito yung mga ano sa Kita. dagat o kogita, mga pusit. Yun ang ano yan, mga isda sa bato. Ayun ang mga ano sa taglamig na mahuli natin sa nandyan yan lalabas pag tagulan. Itong mga dalag, hito o gurami, yung wild tilapia, yung tilapia na wild, yung bilog yung ulo. Yun ang marami kang makukuha o matraps na mga isda na yan, yung itong mga susok. Saan mo pwedeng hanapin yan, yung mga isda na yan kung tag-ulan? Ang mga isda na yan, karamihan nakikita ko, hindi lang sa ilog. Ang karamihan nandyan sa mga rice field. Yung mga palaya na hindi naman napagtaniman na yung nagawa lang na may mga pilapil kasi yan kumakain yan sila ng mga insekto. Doon mo matatagpuan itong mga isda, hindi lang sa mga ilog. At saka itong kasili, yan, nalabas yan sa mga irrigation may irrigation ng mga rice field. Dito mo ito matatagpuan. Mga suso, mga seal na diyan sa mga putikan mo makikita. Pag-produce naman sa pagkain galing sa dagat, maraming mahanapan na galing sa dagat, katulad itong mga seaweeds. Nandiyan yan sa mga bukana ng mga mula ng ilog, bukana ng papuntang dagat. Nandiyon makikita mo matatagpuan itong mga seaweeds. Napakasarap to, katulad ng mga lato. Ay may lato na para na bukana, may lato naman na seaweeds na nasa mga batuhan. Iyon ang madali mo makita, mahanap. Itong mga ochin, itong mga tuyom, napakarami ito sa mga batuhan, mga corals. Kung ang mga utok nito, masarap na kainin. Itong mga balat ng bat, tawagin sa amin sa Bisaya. Yung pag binutas mo, may magkakaroon siya na parang tinagak sa amin, yung pansit. Napakasarap yan. Pang natin sa galing sa mga isda. Lalo na itong mga hipon, yung pasayan, mga lukon. Lumalabas yan pag tagulan kasi ang tubig sa baybayin ay malabo. Lumalabas yan, madali yan na makuha yung mga hipon na yan. Itong mga isda na mga bonito, itong mga tulingan. Itong tulingan at saka itong mga talugitok. Napakadali lang ulihin ko yan na ang gamit na pamingwit, yung pain na balahibong manok. Kung halimbawa, nakikita mo yung kinakain nila na dilis, ang gagawin mo na kulay puti na ipapanggawa mo ng pagkaya na pain nang ilalagay mo sa taga. Napaka-epektibo yan na technique ng pamimingwit na wala ka nang hanapin na napain ng mga sariwang isda, kundi sa pamamagitan ng balahibong manok. Maraming isdang nalilin lang na nahuhuli dyan sa balahibong manok na yan na gagamitin mo. Yung clamp na yan, yung giant clamp, delikado yan, wala siyang kamandag. Pag naipasok yung kamay mo, ay makakamatay sa'yo kasi hindi na yan magbubukas. Mahilalak na yung kamay mo hanggang hindi ka na makahinga. Malunod ka na doon sa ilalim. So yan ang mga delikado na kung doon ka sa dagat na padpad. So kung i-apply mo naman yan, pwede rin yung clam na yan, kung gusto mo magluto, pwede yung clam na yan lutuan ng kanin,
pwede rin lutuan ng mauulam. Yung pamamagitan, kung wala kang shelter, pwede ang gamitin yung shell niya. Lahat ng shell o yung mga malalaking shell na empty shell, pwede mo yan paglutuan. Painitan ng tubig. Katulad yung turtle, yung pawikan, pwede rin mo yan lutuan ng makakain. Kasi mayroon tubig, hindi yan siya nasusunog. Pwede mo yan mapaglutuan. So kung doon, bawa doon ka ngayon sa dagat, so lahat ng makakain mo sa dagat, mga seafoods na yan, kailangan alam mo rin yan. Paano mo kukunin at paano rin, ano rin siya ang makakain. So kung mangyari man yan doon na nawasak na barko. So marami paano mo mahi-apply yung survival. Na sa pamamaraan na yan, na wala kang kagamitan, na mga dala, na mga pangangailangan mo, paano ka makasurvive na yan. Sa pangyayari na yan na mga aksidente na naharap mo na yan. So pinaka-importante talaga yung survival. So ito na yan, yung mga knowledge ko, kaalaman ko dito sa survival, paano mai-apply na yan na mga kagamitan. So, yun lang, yun ang na experience ko. Sana yan itong mga ginawa ko, prepare ko para makatulong din sa atin bilang isang sundalo. Ito pinaka-importante sa atin na lahat na magagamit natin sa pagdating ng sakuna o pagdating na mga aksidente na ganitong pangyayari. So, yun lang. Salamat. Magandang ako dito na yung na-interview ako dito para ma-share ko yung kaalaman ko, knowledge tungkol dito sa Fieldcraft ang survival. So salamat, sana mabuhay tayong lahat. Salamat.